Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay Araling Panlipunan, Quarter 1, Week 1. Ang komunidad. Mahalagang malaman at maunawaan mo ang kahulugan ng komunidad. Marapat na kilalanin mo ang mga bumubuo ng komunidad upang higit na maunawaan mo ang kahulugan nito. Naglalaman ang araling ito ng mga kaalaman at pag-unawa sa konsepto ng komunidad. Layunin nito na maipaliwanag mo ang uri nito. Ano nga ba ang komunidad? Ito ang halimbawa ng isang komunidad. Pag-aralan natin ang larawan. Makikita natin sa larawan ang ospital, police station, puok libangan o parke, meron din itong paaralan, may simbahan, may pamilihang bayan o palengke, at may mga batang naglalaro at mga batang nagigitara. Ito ay isang halimbawa ng komunidad. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, basahin ang mga pangungusap, sagutan sa kwaderno. Sagutin natin ang mga tanong tungkol sa larawan ng komunidad. Ang unang tanong, ano ang iyong nakikita sa larawan? Ang maaaring sagot, ang nakikita sa larawan ay isang komunidad. Ikalawang tanong, ano-ano ang bumubuo sa isang komunidad? Ang maaaring sagot, ang mga bumubuo sa komunidad na makikita sa larawan ay simbahan, paaralan, pamilihang bayan, police station, puok libangan, at ospital. Sa ikatlong tanong, ganito rin ba ang makikita sa iyong komunidad? Ang maaaring sagot, opo, ganyan din ang makikita sa aming komunidad. At sa panghuling tanong, magkakapareho ba ang mga komunidad? Paano sila nagkakapareho o nagkakaiba? Ang maaaring sagot, opo, magkakapareho ang komunidad dahil magkatulad ang kapaligiran at pisikal na kalagayan nito. Nagkakaiba lang ito sa kung saan ito matatagpuan. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Kopyahin ang talata sa iyong kwaderno. Punan ang patlang ng angkop na salita upang mabuo ang konsepto ng pangungusap. Pumili ng letra ng tamang kasagutan sa kahon. Narito naman ang talatang ating bubuuin. At sa ibaba ay ang mga pagpipiliang sagot. Sa letter A, kapaligiran, B, pisikal, C, tao, D, komunidad, at letter E, puok. Ganito din ba ang iyong sagot? Ngayon naman ay basahin natin ito ng buo. Ang komunidad ay binubuo ng pangkat ng mga tao
na namumuhay at nakikisalamuha sa isa't isa at naninirahan sa isang pook na magkatulad ang kapaligiran at kalagayang pisikal. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Basahin at suriin ang talata. Sagutan ang mga tanong sa iyong kwaderno. Ito ang aming bahay. Mayroon itong 3 kwarto sa itaas at isa sa ibaba. Malinis at kaaya-aya ang tumira dito. Malaking tulong ito sa amin para maligtas sa kumakalat na COVID-19. Matatagpuan ito sa Kapatagan. Masaya kaming naninirahan dito. Ngayon naman ay sagutin natin ang mga tanong sa talatang ating binasa. Sa unang tanong, ano ang makikita sa larawan? Ang maaaring sagot, ang makikita sa larawan ay isang bahay. Sa ikalawang tanong, ano ang katangian ng nasa larawan? Ang maaaring sagot, ang katangian ng nasa larawan ay malinis, kaaya-aya at ligtas tirhan. Ang tinutukoy dito ay ang bahay. Sa ikatlong tanong naman, mahalaga bang nananatili ang mga tao sa loob ng kanilang tahanan? Bakit? Ang maaaring sagot, opo, mahalagang manatili ang mga tao sa loob ng tahanan, lalo na sa panahong ito para maging ligtas sa kumakalat na COVID-19. At sa panghuling tanong, maituturing ba na bahagi ng komunidad ang mga tahanan? Ang maaaring sagot, opo, dahil dito nakatira ang pamilya na tinaguriang pinakamaliit na unit ng lipunan. Ang komunidad ay binubuo ng pangkat ng mga tao na naninirahan sa isang pook na magkatulad ang kapaligiran at pisikal na kalagayan. Ang komunidad ay binubuo ng pamilya, paaralan, pamahalaan, simbahan, sentrong pangkalusugan, pook libangan at pamilihan. Maaaring matagpuan sa tabing dagat, ilog, kapatagan, kabundukan, lungsod o bayan ang isang komunidad. At narito ang mga bumubuo sa komunidad. Una ay ang pamilya. Ang pamilya ay binubuo ng ama, ina at mga anak. Ito ang tinaguroang pinakamaliit na unit ng lipunan. Ito rin ay lipon ng 2 o higit pa sa 2 taong magkaugnay sa dugo, sa bisa ng sakramento ng kasal o sa pamamagitan ng pag-aampon o paninirahan sa isang tahanan. Sunod naman ay ang paaralan. Sa paaralan naman, hinuhubog ang kaalaman ng mga bata. Ito ang daan tungo sa magandang kinabukasan. Pangatlo ay ang pamahalaan. Ito ang gumagabay sa estado at mga namumuno. Ito ay may isang sistema ng pamamahala. Sunod naman ay ang simbahan.
Sa simbahan o sambahan, nagtutungo upang manalangin at magpasalamat sa may kapal. Ospital. Ang ospital naman, ang lugar kung saan nagtutungo ang mayroong masamang karamdaman at nais ng lunas. Sunod naman ay ang pook libangan. Ang pook libangan, ang lugar kung saan namamasyal ang buong pamilya upang maglibang at magpalipas ng oras. At pamilihan, ang lugar kung saan bumibili ng mga pagkain tulad ng gulay, prutas, karne at lamang dagat. Ngayong alam mo na ang mga bumubuo sa komunidad, ay gawin naman natin ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Isulat sa sagutang papel ang mga bumubuo sa komunidad. Lagyan ng bituin kung matatagpuan ito sa iyong lugar. Narito ang mga bumubuo sa komunidad: pamilya, paaralan, pamahalaan, simbahan, ospital, pook libangan, at pamilihan. Kung ito ay matatagpuan sa inyong komunidad, ay lalagyan mo ito ng bituin. Ating tandaan na ang komunidad ay binubuo ng pangkat ng mga tao na naninirahan sa isang pook na magkatulad ang kapaligiran at pisikal na kalagayan. Ang komunidad ay binubuo ng pamilya, paaralan, pamahalaan, simbahan o sambahan, sentrong pangkalusugan, pook libangan at pamilihan. Maaaring matagpuan sa tabing dagat o ilog, kapatagan, kabundukan, lungsod o bayan ang isang komunidad. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Gawin ang mga sumusunod sa sagutang papel. Una, iguhit sa papel ang lugar na kinaroroonan ng iyong komunidad gamit ang mapa. Pangalawa, iguhit sa papel ang mga bagay at estruktura na makikita sa iyong komunidad. At narito ang isang halimbawa. Ngayon naman ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 6. Puna ng tamang sagot ang patlang sa bawat item. Piliin ang letra ng tamang sagot sa kahon. Kopyahin sa kwaderno ang gawain 6. Sa unang bilang, pagsasaka ang karaniwang hanapbuhay dito. At ang ating mga pagpipiliang sagot ay A. Kapatagan, B. Pamumuhay, C. Komunidad, D. Kinabibilangan, at letter E. Tabing dagat. At ang tamang sagot ay tama, letter A. Pagsasaka ang karaniwang hanapbuhay sa kapatagan. Sa ikalawang bilang naman, pangingisda naman ang hanapbuhay ng pamilya dito. At ang tamang sagot ay tama, letter E, tabing dagat. Pangingisda ang hanapbuhay ng mga pamilyang nakatira malapit sa tabing dagat. Sa ikatlong bilang,
Maaaring matagpuan sa tabing ilog, kapatagan, kabundukan, lungsod o bayan ang isang patlang. At ang tamang sagot? Tama. Letter C, komunidad. Maaaring matagpuan sa tabing ilog, kapatagan, kabundukan, lungsod o bayan ang isang komunidad. Sa ika-4 na bilang, ang uri ng patlang sa komunidad ay naaayon sa kaniyang kapaligiran. At ang tamang sagot? Tama, ito ay letter B, pamumuhay. Ang uri ng pamumuhay sa komunidad ay naaayon sa kanyang kapaligiran. At sa panghuling bilang, nararapat na pahalagahan at ipagmalaki ang komunidad na iyong patlang. At ang tamang sagot ay tama, letter D, kinabibilangan. Nararapat na pahalagahan at ipagmalaki ang komunidad na iyong kinabibilangan. Hanggang sa muli mga bata!